we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Lalaki sa Cagayan de Oro City, kritikal humanabanggaan og motorized sidecar. Kaigsuunang Muslim, malinaw gisaulog ang Idil Adha. Big time oil price hike, ipatuman ugma. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa Barangay Talomo, Cemento, Davao City. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Tabi lang mga kapuso, sanglit sensitibo ang video nga inyong masaksihan. Usa ka 76 anyos nga lalaki ang kritikal human nabanggaan ug nalatayan og usa ka motorized sidecar sa Cagayan de Oro City. Ani report. Kini ang viral video kung asa makita ang usa ka lalaki nga nabanggaan sa usa ka motorized nga sidecar sa Kugon sa Cagayan de Oro City nitong Hunyo 11. Makita sa video nga human mabanggaan sa motorized sidecar ang biktima. Giligsan pa kini sa driver, dayon pakusog og padagan palayo. Nakahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang usa sa mga anak sa mong lalaking biktima. Gibutyag niini nga kritikal ang kahimtang sa iyang amahan sa ospital. Di kasubo gid kayo namo ning hitabo sa mong amahan. Tungod kay sa among gakakita siya sitwasyon nga galisod pa kini og ginhawa. Kay tungod sa impact sa iyang ulo nga mo'y naghatag og sakit na dibati niya karon. Sigon sa Traffic Enforcement Unit sa Kokpo, ulahin na nga na-report sa ilang buhatan ang mong insidente nga midagan pa og usa ka adlaw human ang hitabo. Apan ila gyapon gisubay ang insidente og sa tabang nasab sa RTA na-recover among motorized sidecar nga gibiyaan sa driver human ang insidente. Ni-report sila sa amuha na regarding sa owner sa motor nga mao lagi daw is na priso na daw kay na-involve og allegedly drugs. Nakikoordinar na ang traffic unit sa Hasaan PNP aron masubay ang asawa sa tag-iya sa mong motorized sidecar nga ilang ginasuta kung asa kini nabaligya o nauli ba sa kumpanya o sasab sa mga ginalantaw sa otoridad nga rason sa pagpaturatoy og padagan sa sospek ang operasyon sa RTA nitong higayon na sa lugar. Hinoon ana-ana sa kustodiya sa kapulisan among motorized sidecar samtang gipangita ang sospek. Tuod man sa sospek nga palihog kung klaro ang imong konsensya karon, paki-coordinate lang sa kapulisan o di ba ka sa ako para madhatagan po ng justisya ning among amahan. Alang sa mga dunay impormasyon sa suspetsado o nakaila kaniya, mamahimo nga mo kontak sa mga numero nga makita sa inyong TV screen. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Alang sa mga motorista, pagpatubil na daan kay musaka ang presyo sa mga produktong petrolyo sugod ugma June 18. Human ang rollback sa miaging semana, big time ang isaka sa presyo sa diesel ugma nga moabot sa 1 peso and 75 centavos per liter. Musbaw sab ang kada litro sa kerosene nga nasa 1 peso and 90 centavos. Samtang ang presyo sa gasolina musaka og 85 centavos per liter. Gani daw nabawi ra ang gikunhod sa presyo sa mga produktong petrolyo sa miaging semana. Sumala sa Department of Energy, kini tungod gyapon sa pagdiok sa presyo sa mga produktong petrolyo sa world market.
Usa ka semana sukad ang tensyonado nga pagsilbi og warrant of arrest batok ang Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Mas gipahugtan ang seguridad sa KOJC compound sa Davao City. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara hugot nga ginabantayan 24/7 sa mga taga KOJC ang ilang compound, ilabi na sa entrada kinihuman sa tensyonadong pag-serve sa warrant of arrest batok ang Pastor Apollo Kibuloy niadtong June 10. Doon na matud pa sila na matikdan nga mga ginapalupad nga drone. Pero ang Police Regional Office 11 doon ay tubag niya na. Gawa sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Buhangin sa Davao City, naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang supporters ni KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy nga nagampo alang sa ilahang pastor. Suot nila ang t-shirt nga naay nakaprinta nga nanawagan og gustisya alang kang Kibuloy. Kamatik na usab nga mas gipahugtan ang seguridad sa compound. Gibutangan nila og tag-as nga mga scene ang mga pader palibot sa compound ug barbed wire. Kinihuman sa itabong tensyonado sa pag-serve sa warrant of arrest sa KOJC niadtong June 10. Sumala ni KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion nga doon na sila namatikdan ng mga drones nga ginapanupad sa ibabaw sa compound. Naay nagaaligid-aligid, sige og tanaw-tanaw, although option man po na sa pulis, basta dili lang sila mohimo og drastic measure sama sa ilahang gihimo atong June 10, that's their option, okay. So long as it could not also injure our rights or violate our rights under the law. Gilimod kini sa PRO 11, pinaagi ni PRO 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey. Bawal po daw magpalupad og drone sa maong area kay nasunod kini sa no-fly zone duol sa airport. Gipasabot sab ni Attorney Torion nganong wala pamitahan si Kibuloy taliwala sa warrants of arrest batok niini sa kasong child abuse. The police would really be going after him because he has an arrest warrant. But if he chooses not to surrender yet, that's also his option under the law. Kung kini-question pa niya yung indictment, no? And fight that up to the Supreme Court that there is no probable cause against him. And if the Court of Appeals or the Supreme Court would find that indeed there is no probable cause against him, the case can be dismissed without him appearing. Usa pa po daw mao ang gikabalak-an niini nga extraordinary rendition sa Amerika. Si Kibuloy lakip sa most wanted list sa Federal Bureau of Investigation sa Amerika sa kasong sex trafficking. Itong extraordinary rendition actually is an extra legal step, now, which is being undertaken by the United States of America insofar as those persons who are, who have committed to their minds crimes as against American citizens. No? And what they do is that they extraordinarily secure their persons. And in other words, parang sa atin, kidnapping ba? Tapos dalahin doon sa United States of America for trial. Sara, hangtod karon ang Special Tracker Team sa Police Regional Office 11 padayon paghihapon ang pagpangita kang Pastor Apollo Kibuloy. Sara. Daghang salamat, Jandy Esteban. Usa ka pulis ang patay human na aksidente ang gisakyang motorsiklo sa Lanao del Norte. Samtang laing duha ang patay sa bangga tali van ug motorsiklo sa Misamis Oriental. Patay ang usa ka pulis nga nakadestino sa Tangkal Police Station diyang nadisgrasya kini sa barangay Karumatan, Kulambugan, Lanao del Norte. Sumala sa investigasyon sa kapulisan nga gikan sa tubod among pulis ug paingon unta kini sa iyang trabaho. Wala kuno nakita sa biktima ang putol nga semento sa dalan, hinungdan nga naparok ang ulo niini. Gidala pa sa ospital ang biktima apan gideklara kining patay sa doktor. Samtang sa Gitago, Misamis Oriental, dead on the spot ang duha ka sakay sa motorsiklo human kini gibanggaan sa kasugat nga van. Paingon sa Iligan City ang motor, samtang paingon sab sa Cagayan de Oro ang van. Sumala sa investigasyon, kalit kuno nga mibuto ang ligid sa van. Hinungdan nga nawad-an og kontrol ang driver ug mipaingon kini sa linya sa motor. Hinoon, ana apay panagsabot ang tag-iya sa van ug ang kabanay sa duha ka namatay.
Ana sa 20 ka magbanay ang apektado sa dakong sunog sa Barangay Crossing Bayabas sa Toril District sa Davao City. Ani ang report ni Argil Relator. Uy, Diyos ko Lord, grabe, kakusog naman sa sunog. Gilamoy sa dakong kalayo ang mga kabalayan sa Purok 16, Barangay Crossing Bayabas, Toril District sa Davao City, alauna Domingo sa hapon. Sa kakusog sa hangin ug sagad gama sa light materials ang mga balay. Paspas nga mekanit ug nagkakusog ang kalayo. Pag-abot sa mga fire truck, gilayong gipasiritan og tubig ang kalayo. Miabot og hapit 2 ka oras una gideklara ang fire out. Namin na dunggan, buto. Pero paggawas na ako kay paghangad na ako sa dako nga bay taas, pati namang dakuas sa kalayo. Sa ihap sa CSWDO, 20 ka magbanay o ana sa 59 ka individual ang apektado. 17 ka mga balay ay naugdaw, samtang usa ang partially damaged. Kadaghanan sa mga apektadong pamilya, temporaryong nagdiner sa mga tent nga gimungtar sa barangay gym. Bayad ta og nagpakaon nato sa ilaha. Naay community cooking nga gibuhat ang barangay in coordination sa SWDO. Gibana-bana ang anaa sa 166 hangtod 250,000 pesos ang kinatibuk-ang danyo sa maong sunog. Padayon pa sa ginasuta sa Toril Fire Station ang hinungdan sa sunog. Nanawagan karon og tabang ang mga apektadong residente. Ngayon lang yun may mga tabang sa mga panginahanglan. Kinahanglan namo nga makatukod po mi dayon balik siguro. Bangan lang mi diri sa amo ang mga kining makauban tanan diri nga wa gyud nadala way na bitbit unsa may amo ang akong ikuan kanang mga pagkaon sa nina o unsa pa dia kwarta kung nay kwarta wala man gyud mi kwarta sir. Oy. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mga residente sulod sa campus sa Fort ID sa Cagayan de Oro City, gibarugan nga dili mobiya sa ilang mga balay, taliwala sa hulga sa demolisyon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gibarugan karon sa pipila ka mga residente sulod sa Camp Edelberto Evangelista, 4th Infantry Division sa Barangay Patag sa Cagayan de Oro City nga dili sila mobiya sa ilang mga balay, taliwala pa man sa hulga sa demolisyon nga ipahigayon ugmang adlaw Hunyo 18. Sumala ni retired Master Sergeant Hill Garcia nga halos 6 ka dekada na nga nagpuyo sa maong kampo nga una pa man kuno giproklama ni kanhi Presidente Manuel Quezon nga military reserve ang maong yuta. Aduna na kuno sila'y titulo nga nakuptan. Ang title sa pagting kay December 21, 1892. Gi-issue ka na. Una kayo kay sa proclamation. Ang proclamation ni Quezon, March 31, 1938. None was that subject to prohibition. Pagting is. Gi-question sab sa abogado sa mga apektadong residente ang desisyon nga writ of demolition pinaagi sa motion to quash. Tungod dili kuno lakip sa mga gireklamo ang iyang mga kliyente ug na-dismiss kini. Usa ka motion for reconsideration kuno ang ilang giduso sa korte. They are not given their day in court. Pareha na karon na decision batok ni Juan. Dili pwede enforce nimo dito kang Pedro kung may appeals Pedro sa kaso. That is our position. So we hope the court can resolve that, no? Hinuon giilan niini ang desisyon sa Supreme Court nga ibalik sa public domain o public land ang maong yuta apan dili kuno makatarunganon ug sukwahi sa balaod ang pag-demolish sa mga residente tungod wala kuno kini nalatin sa Supreme Court decision. Wala maingon dito ang body of the decision, ipapawa ni sila. So, niya na may decision karon, final ang executory naman We will not dispute that kay final ang executory na. The remedy of the Fort ID or the Republic is to file a case for recovery of possession. Apan sumala sa Fort ID nga ipadayon gyud kuno ang demolisyon sugod ugmang adlaw. Walay insaktong relocation. Walay insaktong hinabang sa tao
asa ang tao gahilak. Gahilak sila, Honorable President, hopefully nga inyo ning moabot sa inyo ning among mga panawagan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Libuan ka mga kaigsuunang Muslim ang misalmot sa Congregational Eid Prayer alang sa pagsaulog sa Eid al-Adha sa managlahing lugar sa Mindanao. Ari ang report ni Kent Abrigana. Allahu Akbar. Kapin 4,000 ka mga kaigsuunang Muslim ang nagtapok sa Rojas Avenue sa Davao City Domingo sa buntag. Kini alang sa usa ka centralized Eid prayer ato sa Eid al-Adha kunang kulminasyon sa Hajj o pilgrimage. Sa sermon ni Sheikh Adam, gibutyag niini ang importansya sa pag-ampo o pagpalig-on sa pagtuo kang ala. Kaya kahit tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag nating pabayaan o huwag nating hayaan na ang mga problemang dumarating sa atin ay magiging dahilan ng pagtalikod natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Human sa ilang pag-ampo, nagakos ang matag-usa isip pagpakita sa ilang pagtimbaya. Human sa centralized Eid prayer, nagtapok sa ilang tagsa-tagsa ka komunidad aron magsalo sa ilang giandam nga pagkaon. Dinhi sa Jamjon Masjid sa Ecolan, Davao City, 5 kanding ang giihaw. Ginagawa ito nung panahon, nagmula ito nung panahon ng Ibrahim alayhi salam nung siya ay nag-alay o di kaya sinubukan ng Panginoon na kanyang katayin ang kanyang anak na ay magbigay ka o di kaya tumulong ka, lalong-lalo na kung ikaw ay may kakayahan kung magkatay para ipamigay sa maraming tao. Ang amahan niya si Mansawi nga taga-Muslim village sa Ecolan, Davao City, malipay nusab sa mga grasya nga nadawat, luyo sa mga hagit sa kinabuhi. Tindahan ko, naging lalaki siya dahil panalangin ko sa Allah, yala ibigay mo sa akin ang aking mga pangarap. Kay natulsab sa Father's Day ang pagsaulog sa Eid al-Adha, malaumon ng Muslim community sa Dakbayan nga mahimong pahinumdum kanila ang gipakita ni Ibrahim, isip amahan kalabot sa sakripisyo ug pagmahal. Sa Cagayan de Oro City, nagkatapok sab ang katusan ka mga kaigsuunang Muslim sa 4th ID Diamond Masjid sa Barangay Patag, Cagayan de Oro City atul sa kasaulugan sa Eid al-Adha. Sagad sa mga mitambong sakop sa Bangsasug community sa Dakbayan. Sa Basilan, wa tagda sa atong kaigsuunang Muslim ang mga pag-ulan aron isaulog ang Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Gatusan ka Muslim communities ang nagtapok alang sa pag-ampo sa Capitol Ground sa Isabela City, Basilan. Misalmot sa pangatasan ka mga kaigsuunang Muslim sa Eid al-Adha prayer sa Barangay Darapatan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Unom ang patay kung asa tulo niini ang minor de edad nga sakay sa usa ka tricycle human mi bangga sa kasugat nga elf truck sa General Santos City. Doon ang detalye sa report ni Jestoni Humamil. Halos dili na may tsura kining tricycle unit human mibangga sa kasugat nga elf truck sa National Highway sa Barangay Tumbler, General Santos City pasado alas 3 sa hapon niadtong Domingo. Gani makita sa video nga naipit sa atubangan nga bahin sa tricycle kining driver ug usa ka babae nga pulos wala nay kinabuhi. Busa gigamitan na kini og bolt cutter sa mga personahe sa BFP Jansan aron lang makuha gikan sa pagkaipit. Patay sab kining lalaki nga sakay sab sa tricycle human nadaro sa truck. Sumala sa kapulisan, dead on the spot ang 5 sa napulo ka mga sakay sa tricycle. Lakip ang driver ug 2 ka minor de edad nga usa ka tuig pa lang nga batang babae ug 11 anyos nga lalaki. Samtang 5 ka minor de edad ang nadala sa ospital. Apan gideklarang dead on arrival sa ospital ang 6 anyos nga babae. Saysay sa driver sa truck. Hinay matod pa ang iyang padagan nitong higayuna. Nya hinay kayong dagan, mga 40 tong dagan. Nya gaan na ang motor puno kay motor god. Ang tricycle ba puno. Nya pag kunya na out of control siya. Pagkurbada niya, na out of control, naalsa iyang side wheel, nasulod siya sa among linya. Moto siya ang nagbangga sa amuha. Sumala sa paryente sa mga biktima. Gikan daw sila nangaligo sa ka resort sa Barangay Bawing sa Jansan niadtong adlaw. Iya pa daw gipahinumduman ang iyang paryente nga nagdrive sa tricycle nga maginay-hinay lang sa pagpadagan. Sanglit dunay sakay nga mga bata. Balon mo gutong tawaan agad nga nay mga bata mangut.
Pag-usang na yung mga sakay ng mga bata, dapat hinay lang ang Nakakustudiya na sa Traffic Enforcement Unit General Santos ang driver sa truck. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gitay og magnitude 5.1 nga gikusgon sa linog ang lungsod sa Sarangani, Davao Occidental kagabi. Sumala sa PHIVOX tectonic ang origin sa mong pagtayog nga nabati alas 7:49 Domingo sa gabi. Sa monitoring sa Sarangani Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, hinay lang ang ilang nabati nga pagtayog. Wala say na report kanila gikan sa mga barangay nga danyos sa naitabong linog. Dugang sa PHIVOX, posible pa ang aftershocks. Hinoon padayong nakabantay ang MDRRMO labot niini. Nagbalampuson ang DNR Region 9 sa ilang 11 pagpanaghan sa critically endangered nga Philippine crocodile. Kinihuman ang pagpamusa sa itlog sa Philippine crocodile nga ilang giatiman sa Zamboanga del Sur. Ana sa maing kahimtang karon ang tulo ka baby crocodile suman malampuson nga napusa niadtong June 10. Gipangitlog kini sa usa ka buaya nga giatiman sa usa ka farm sa barangay poblasyon sa Gipo, Zamboanga del Sur. Sumala sa DNR 9 kini ang unang bunga sa ilang programa nga Adopt a Wildlife Species Program nga gitarget una ang pagpanaghan sa critically endangered nga Philippine crocodiles. Ang mga programa gisugdan niadtong January 21, 2021 pinaagi sa usa ka Memorandum of Agreement tali DNR ug ang duha ka magtiayon nga nangunay sa pagsagop sa usa ka lalaki ug babaeng buaya sa mong probinsya. Tumong sa buhatan nga palapdan ang populasyon sa Philippine crocodile. Paagi sab kini aron awhagon ang mga pribadong sektor nga makigiusa sa biodiversity protection and conservation efforts sa probinsya. Patay ang usa ka drug suspect samtang samdan ang usa ka pulis. Atol sa pinusilay, diyang gilusad ang drug bypass operation sa mga otoridad sa usa ka barangay sa Zamboanga City diadtong Sabado. Samtang kapin 13 million pesos sab sa gituang sabu ang nasakmit sa otoridad sa lain drug bypass operation sa syudad diadtong Domingo. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Misangko sa pinusilay ang drug buy-bust operation sa mga otoridad sa usa ka hilit nga lugar sa barangay Mampang, Zamboanga City pasado alas 8 Sabado sa gabi. Gawas sa 40 anyos o 41 anyos nga mga lalaking sospek nga gilayong nadakpan sa otoridad, napatay sa operasyon ang 38 anyos nga lalaki kinsa matud pa namusil sa otoridad diyang misulay kini og sibat. Atol sa engkwentro, nakaangkon kini og mga igo sa bala sa lawas sinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Usa sab ka pulis ang samdan atol sa operasyon ug ana-ana sa mayong kahimtang. Yung isang pulis natin na baril din. Fortunately, he was wearing his vest, so nagkaroon lang siya ng injury sa ribs, but he is okay. He's recuperating right now. Gawas sa mga bala ug pusil, anasab sa 128 grams sa gituwang shabu ang na-recover sa maong operasyon nga mokantidad sa kapin 870,000 pesos. Samtang mobalor sa 13.6 million pesos sa gituwang shabu ang nasakmit atol sa joint buy-bust operation sa PNP ug Naval Operatives Western Mindanao sa Zone 5 Barangay Tumaga, Zamboanga City pasado alas 3 Domingo sa hapon. Dakpa ng senior citizen nga babaeng sospek nga taga Barangay Kasanyangan. Lakip ang 26 anyos nga babae ug 32 anyos nga lalaki nga kaubanan niini nga pulos taga Tawi-Tawi. Gibana-bana ang nasa 2 ka kilo sa gituwang shabu ang nakumpiska atol sa operasyon. Mukantidad kini og 13.6 million pesos. Gikustodiya na sab sa ZZPO ang mga sospek kinsa wala pa mihatag og pahayag ug posibleng mag-atubang og kaso kalabot sa paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Usa ka aktibong miyembro sa Philippine Army ang giingong namusil sa iyang kainom sa Iligan City. Patay na diyang naabtan sa kapulisan kining usa ka lalaki sa Barangay Pugaan sa Iligan City pasado alas 5 sa hapon adlaw Huwebes. Ang biktima gipusil matud pa siyang kainom nga usa ka sundalo. Sa investigasyon sa kapulisan, dili moubos sa napulo ka igo pinusilan sa lawas ang nahiaguman sa biktima. Nagsugod kuno kini dihang naglalis ang duha nga misangko sa pagpamusil.
Hinuundaling nadakpan ang sospek human ang gipahigayon nga hot pursuit operation sa Baloil, Lanao del Sur. Mag-atubang kini og kasong murder ug kasong administratibo. Wala na una pangali ang sospek apan nakadestino kuno kini sa 44th Infantry Battalion sa Barangay Pawal sa Lanao del Sur. Usa ka lalaki ang napalgang patay og nagkadugo. Daplain sa usa ka tulonghaan sa Cabaguio Avenue, Davao City kagahapon sa buntag. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Nagkadugo na dihang napalgan sa mga residente kining usa ka lalaki. Daplin sa usa ka tulonghaan sa Cabaguio Avenue, Davao City, Domingo sa buntag. Sumala sa panadero nga si Crisnel. Nakanog na lang matod pa siya og kusog nga buto pasado lasay sa buntag. Sige, makuyawan jud ka kay siyempre karon po kakuan nga nga pusil dollar sa mo. Giilang lalaki nga si alias Dong, 63 anyos, residente sa Buhangin, Davao City. Doon ay nagpaibalo din sa itong istasyon nga doon na daw nakita na tao din sa may ilalom sa overpass din sa may Cabaguio banda. Ito nga niresponde din na itong pulis nito niya ilang nakita sa ka-injured person, no? Nagkadugo siya. Na-recover ang caliber 38 revolver nga nakapatong sa ibabaw nga lawa sa lalaki. Doon na say nakita nga gunshot wound sa ulo ni ini. Gani, ang residente nga si Camille, nabala ka na. Delikado kay para sa mga tao nga dugay kay maguli or kanang kadlaw na maguli ba basig ingato na may tabo nga daotanan. Apan para kang Gilbert. Wala man kayo nabalaga. Okay nga man sa? Nagaman po mga pulis po. Apan sumala sa kapulisan. Dili pa klaro kung aduna ba gayoy foul play sa nahitabo. Pero gibudyag sa kabanay sa lalaki sa kapulisan nga aduna matod pa stage 4 cancer ang lalaki. Na problema sa matod pa kini sa kwarta. Isa sa kinakonsider nato is kaning suicide manggod, no. Before sa incident, naka-mention manggod ning namatay nga doon na there's a problema about money. Na-diagnose po kini sa sir no nga doon ay stage 4 cancer. Busa, tambag sa kapulisan sa mga makasinati og depression. I-open up ninyo sa inyong family kung sa may mga problema ninyo para at least matabangan mo sa inyong mga gisagubang pagsulay o pwede po maduol sa mga experts nato, no. Sa karon, gipailawom na sa paraffin test ang lalaki. Ginatanausap sa kapulisan ang mga CCTV footage nga duol sa lugar aron masubay ang insidente. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Patay ang usa ka rider human mibangga ang gimanehong motorsiklo niini sa gisundang dump truck sa Barangay Marilog proper sa Davao City. Gilang biktima nga si Jonas Midan, anaa sa 25 anyos ang pangidaron. Sumala sa investigasyon sa Marilog Police, gisubay sa dump truck o motorsiklo ang Davao Bukidnon Highway diin nauna ang dump truck ug nagsunod ang motorsiklo alas 12:30 Sabado sa kadlawon. Apan pag-abot matod pa sa pasubida ug pakurbada pagyud nga bahin sa dalan sa sitio Marahan, mibangga matod pa ang motor sa likod nga bahin sa truck. Sa kakusog sa impact sa pagkabangga, patay diha dayon ang rider. Gikustudiya na sa Marilog Police ang truck driver nga wala pa'y pahayag. Cagayan de Oro City LGU naglaraw nga magtukod og International Coffee Research Development Center nga mahimong sentro sa pagpalambo sa industriya sa kape sa tibuok Mindanao. Gani usa ka nationwide coffee roasting competition ang gipahigayon sa syudad. Ano ang report? Gilaraw karon sa Cagayan de Oro Trade and Investment Promotion Center kun Oro TIPC ang pagtukod og kaugalingong CDO International Coffee Research and Development Center. Sa mong lakang, mas mapalambo pa niini ang industriya sa kape sa syudad ug Mindanao. Matod ni John Asuncion, Local Economic Development and Investment Promotions Officer sa Oro TIPC, nga adunay dakong potensyal ang syudad alang sa industriya sa kape, sanglit luag pa ang mga umahan sa hilit nga mga barangay. Pagatukuron kini sa Barangay Dansulihon ang maong Coffee Research and Development Center. Diri lang ang center, diri lang ang ibutang nga laboratorio, research and development, pero ma-service ta anywhere in Mindanao. Because the biggest region, coffee producing region is Mindanao. To be specific, sa Sultan Kudarat. Gani ning bag-o lang usa ka Philippine Coffee Roasting Competition ang gipahigayon sa syudad nga gipangunahan sa Philippine Coffee Institute, Department of Agriculture ug Oro TIPC. Nagkadaiyang coffee roasters gikan Luzon, Visayas ug Mindanao ang nagsangka. Ang mga hurado
mga eksperto sa coffee roasting gikan pasab sa nagkadaiyang nasod. So ina na ang level natong ipadala gidala diri sa Cagayan de Oro kay gusto nato iangat ang atuang industry standard sa mga kape. Positibo ang LGU karon nga sa dili madugay makapot sa syudad ang kalidad nga produksyon sa kape nga mag-abli og mas daghan pang oportunidad ngadto sa mga mag-uuma sa syudad. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV. O bisita ang official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasod.